Hello, I'm Dr. Joseph Lee, your friendly urologist. Ngayon, sasagutin ko ang ilan sa inyong mga katanungan. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Mula kay Alan J. Awon, Doc, nagpa-ultrasound po ang asawa ko sa kidney. Wala naman pong nakita. Okay naman po ang lahat ng lab results niya. Pero, kaunti lang po ang ihi niya palagi. Bakit po kaya ganyan? Whether nakita natin na yung prostate ultrasound niya ay normal, ang problema ngayon natin is yung bladder physiology function niya. So, anong ibig sabihin? Baka yung mga sphincter niya, medyo nagde-default or medyo defective yung function niya. Kaya nagkakaroon siya ng inability to urinate a lot, no? Then probably yung pasyente ay nagkakaroon ng urinary retention. So, yan ang ilan sa mga kadahilanan. So, if there is urinary retention, we have to go further with our diagnostic evaluation, no? So, this could be pwede natin siyang patest ng Uroflow or urodynamics. Okay? Ano ang masamang epekto kung kukonti lang palagi na inilalabas ng ihi? Of course, you'll go into urinary retention, and prolonged urinary retention, you know for the fact, is a very good nidus for bacterial formation. When there is bacterial, you get urinary tract infection. Pag matagal ang urinary tract infection, hindi nagagamot, ay pwede mag-create ng stone. So, anong kailangan gawin o paano natin gagamutin? Magpatingin muna. They will be doing further bladder functional tests, okay, para maging confirmative. Now, if they cannot find anything, they can give medications. If there will be UTI, then you treat it. You treat it depending on the symptomatology. Mula kay Jerome Hipona, Doc, ask ko lang po, may bukol po kasi ako sa ari ko doon mismo sa daanan ng ihi. Ano po kaya ito at ano po ang kailangan kong gawin? Okay. So, kung may bukol ka, number one is very, very important. Pinapatingin yan, pinapasuri yan, lalo na doon sa daanan ng ulo ng ari natin, no? You do not do iatrogenic or self-infliction. Ano bang self-infliction? You will puncture it, tatanggalin mo siya, pipisatin mo, di ba? Those are a no-no kasi baka magkaroon ng infection, okay? Now, kung ang bukol naman ay napa-examine natin sa espesyalista at nahatulan na medyo matigas or need to do biopsy, then we have to go on excision biopsy. So, tatanggalin natin bukol, papa-examine natin para malaman natin kung ano yung bukol. Okay? Now, most of the time kasi, if you have bukol, especially doon sa urethral lip natin, after evaluation, saka natin malalaman kung anong gagawin pa natin. Most of the time, if it's benign, so once you do the excision, tanggal na yung bukol, di ba? Now, kung may problema, let's say there will be a tinge of malignancy, then we have to do some tests, further tests, to check if we need to do treatment, chemotherapy, or radiation therapy. Okay? Mula kay Virgil Pascual, good afternoon po, Doc. Pwede po ba ang Genesis Organic Spirulina sa may allergic rhinitis? Yes. Yes na yes, pwede yan. Because of your flavonoids and your phytophenols, they are very, very good, especially for the respiratory and the improvement of your gastrovascular to enhance more of the absorption of your oxygen. This is very, very good for the system circulation. Hanggang dito muna, at kung meron pa kayong mga katanungan, i-post nyo lang ang question nyo dito sa comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong Twilight-friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying hello but never goodbye. Thank you for watching!